Matapos ang malakas na lindol, matinding baha naman ang naranasan ng mga taga-Sarangani dahil sa pag-ulan. Kaya ang mga residente napilitang bumalik sa evacuation center. Narito po ang Frontline Report. Ganyan kalakas ang ragasan ng baha sa barangay Lumasal sa Maasim, Sarangani. Inabot din ng tubig ang kalsadang ito kaya naging mabagal ang daloy ng mga sasakyan. Sa barangay Malalag naman sa bayan ng Maitum, wala nang makitang kalsada dahil sa tubig. Halos 2 talampakan ang naitalang taas ng baha dahil sa buhos ng ulan kahapon. Inilikas ang mga apektadong residente. Sa kabila niyan, wala namang naitalang nasugatan o nasawi. Nangyari yan 6 na araw matapos ang pagyanig ng 7.8 na lindol o ang itinuturing na The Big One ng Mindanao. Kanina ng 7:28 ng umaga, muli na namang nakaramdam ng malakas na pagyanig. Naitala ang epicenter ng lindol sa katubigan ng Balut Island na sakop ng Sarangani. Naramdaman ang pagyanig sa Jose Abad Santos, Davao Occidental at General Santos City, General Santos. Ayon sa PHIVOLCS, 5,200 ang naitalang aftershocks sa 7.8 na lindol sa Mindanao. 76 dyan ang naramdaman. Sa huling tala ng NDRRMC, 61 ang nasawi sa lindol. Higit 1,000 ang naitalang sugatan habang 4 na po pa ang nawawala. Higit 173,000 na pamilya ang apektado ng lindol o tinatayang nasa 700,000 na tao. Higit 700 naman ang mga infrastruktura na nasira. Katumbas niyan ang nasa 1 bilyong pisong halaga. Kaya ang DPWH, 24/7 daw ang trabaho para maisaayos ang mga nasirang infrastruktura. Ayon sa ahensya, nabuksan ng muli ang karamihan sa mga nagsarang National Road section sa Mindanao matapos ang tuloy-tuloy na clearing operations. Nagbabalita mula sa Frontline, Maylin Valencia, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.